pamana! Handa na ba kayo? Handa na ang lahat. Mga kagamitan, higit kaming pamana. Masigla at masaya! Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang hulot ay biyaya, may aral na dala. Mabubuting pamana, handang-handa na. Pamana TV na! Kapayapaan mga batang pamana! Mukhang nagulat ata kayo sa aking pagbati. Ako nga po pala si Teacher Michelle mula sa sakop ng Tibni, probinsya ng Zambales. At ako ay very excited dahil for today's video ay makakapag-share ako sa inyo ng isang exciting at mabuting kwento na mula sa Biblia. Ngunit bago tayo magpasimula mga pamana, pwede bang pakihanda muna ninyo ang inyong mga papel o bond paper, lapis o ballpen, at mga coloring materials. Gagamitin natin ito mamaya sa ating activity. Halina mga pamana! Tumayo ng tuwid, ipikit ang mga mata, at tahimik na pakinggan ang panalangin. Oops! Bakit parang may hindi pa nakapikit sa inyong mga pamana? Okay mga pamana, God is watching us po. Halina't manalangin. Aba, Ama naming Hari, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa bagong buhay na ibinigay mo po sa amin. Bago po kami humiling sa iyo, nais po naming humingi ng tawad sa mga nagawa po naming pagkakamali at hindi dapat. Tulungan mo po nawa kami na hindi na po namin ito muling maulit pa. Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mga aral, tulungan mo po sana kami na maging behave lamang sa buong oras ng aming pakikinig upang sa gayon ay maintindihan po namin ito at magawa po namin sa aming buhay. Tulungan mo rin po sana ang iba po naming mga kapamana at kaibigan na makasama po namin sa pagkakatipong ito. Ito lang po ang aming pinagpapasalamat at hiling sa iyong marangal na pangalang Diyos Kristo Jesus, Hari ka po namin at nag-iisang tagapagligtas. Amen. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento mga pamana, ay magkakaroon muna tayo ng maikling activity. Ang activity na ito ay may pamagat na Guess What? Panuto. Huhulaan ninyo ang mga bagay na ia-act ng ating mga sister at brother na makikita ninyo sa screen. Game na ba kayo mga pamana? Isang taraji nga! Taraji! Nakuha niyo ba ang tamang sagot mga pamana? Very good kung ganoon. At kung hindi, ay very good pa din. Bawi tayo sa next activity mga pamana. Tara na mga pamana, makikinig na tayo ng aral ng Diyos. Ang pamagat ng kwento na mula sa Biblia ay Ang Kaharian ng Diyos, na mababasa natin sa Marcos chapter 4 verse 26 to 32 at Mateo chapter 6 verse 25 to 33. Saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi.
Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamukad sa lilim nito. Isang araw, sinabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay katulad sa isang tao na nagtanim ng binhi sa lupa. Siya ay natutulog at bumabangon araw at gabi. Ang binhi ay sumisibol at lumalaki na hindi niya nalalaman kung papaano. Ito ay sapagkat ang lupa mismo ang nagpapabunga sa mga binhi. Una muna ang usbong, saka tangkay, pagkatapos ay mga hitik na mga butil. Kapag hinog na ang bunga, kaagad na ipinagagapas niya ito sapagkat dumating na ang anihan. Sinabi pa ni Jesus, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo'y nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramtam ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan. Kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ano-ano ba ang mga aral na dapat nating matutuhan? Ang kaharian ng Diyos ay mahalaga sa anupaman. Ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang kayamanan. Ito ay pinapahalagahan at iniingatan. Mga pamana, ang kaharian ng Diyos ay hindi maitutumba sa kahit anong kayamanan sa lupa, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan at mabuti. Kaya't habang tayo yung mga bata pa, ay mag-ipon tayo ng mga bagay na naaayon sa gusto ng Diyos at madadala natin sa Kanyang kaharian. Ang halimbawa nito ay ang laging pagdalo sa pagkakatipong pamana at pagsunod sa utos ng Diyos. Ang Panginoong Diyos ang nagbibigay at nagpapalago sa lahat ng bagay. Tandaan mga pamana, ang Panginoong Kristo Jesus lamang ang may kakayahan o kapangyarihan na magpalago o magparami sa lahat ng mga bagay. Maging ikaw man ay bata o matanda, mahirap, mayaman o may kakayahan sa buhay, ang Diyos lamang ang pinakadakila sa lahat. Siya ang dakilang Diyos na nagbibigay at nagpapalago sa ating buhay. Laging isaisip na wala tayong kaya sa ganang ating sarili, kung kaya't patuloy tayong magtiwala at sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. We care! Lalago ang iglesia. Gaya ng binhi ng mustasa na pinakamaliit na binhi, ay lumaki ito na isang malaking punong halaman. Katulad sa loob ng iglesia na ating kinabibilangan, ito ay lalago, dadami at lalaganap.
We care. A world evangelization, Christ redeems everyone. Ang isinusulong na iglesia ngayon, mga pamana. Ito ay ang malawakang pangangaral ng ating mga mahanaim kasama ang buong kapatiran sa iglesia. Kasama rin kayo, mga pamana. Bagamat kayo ay nasa murang edad lamang, ay maaari din kayo makabahagi dito sa pamamagitan ng pag-akay ninyo sa inyong mga friend and classmates na manood at mag-subscribe sa Pamana TV upang laging makapakinig ng mga mabubuting kwento na mula sa Biblia. At para sa ating activity, maaari nyo nang ilabas ang inyong mga bond paper at coloring materials. Okay na ba, mga batang pamana? Patingin nga po ako ng inyong mga gawa. Wow! Ayos! Mahusay! At narito ang ating memory verse. Book of Matthew, chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Magtatapos na tayo, mga pamana. Sa ating pagtatapos, halina't tumayo ng tuwid. Iyuko ang mga ulo, ipikit ang mga mata, at makinig ng mabuti sa panalangin. Aba, Ama naming Hari, Ikaw na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po sa mga aral na napakinggan po namin sa araw na ito. Tulungan mo po sana kami na ito ay magawa po namin sa aming buhay. Makita mo po sana kami na patuloy na naglilingkod kahit nasa mga murang kaisipan lamang. Lagi mo po sana kami ingatan at gabayan sa aming pamumuhay. Gayon din po ang aming mga magulang, kaibigan, kaklase, at teacher. Lagi mo rin po silang iingatan. Lahat ng ito ay sa iyo po namin hinihiling sa tanging pong pangalang Diyos at Kristo Jesus, Ikaw na aming Hari at nag-iisang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata. Hanggang sa muli nating pagkakatipong pamana, I care and we care. Miss Pa! Sa mga kwento mo'y ginising ang puso ko nahihimbing. Nagturo ka sa akin, nagkailambing, may pagmamahal ang bawat sabihin. Pansamantalay, miss pa muna, o guro ko sinisinta. Maging sa kapwa ko, pamana, paalam na pansamantala. Miss pa na muna, aking kamag-aral na minamahal. Miss pa na muna, sa guro ko nagpapagal. Miss pa na muna, aking kamag-aral na minamahal. Miss pa na muna, sa guro ko nagpapagal. Miss pa na muna, miss pa na muna, miss pa na miss pa